2 or 3 matches na nakita natin ng Team Falcons, huling panalo nila ay Week 1, Day 1 pa. At hindi na pwedeng bumagsak dito in Game number 2, kundi isang sweep na naman ang tatangkihin nila. Pasok na tayo sa ating Land of Dawn. Onyx Philippines ang nakalamang in Game number 1. Paano kaya magpapatuloy ang sering ito? Dito masusubukan yung tibay ng at lakas ng loob. Hindi yung kanta, pero tibay at lakas ng loob talaga ng Falcons dito sa magiging laro na ito. Again, tatlong sunod-sunod na pagkatalo ang kanilang nadaanan at ito na yung pagkakataon nila na mabago yung kapalaran na yun. Pero ang agang pangbuburusko na ginagawa ni Brusco dito, Ito yung kalakasan din ng isang Kagura. Pero Kyle Dizzy with 2 crits landing on Brusco. Mukhang mapapauwi muna na Bagya. Super Prince ngayon. Kakagatin lamang ni Pew. Pero ibang klaseng stun pang micro. Oo, ganda ng micro 1. Nakikita natin dito si Kenra going for the Master Assassin kontra dito sa kanyang katapat para talagang pumupunit. Ang bentahe kasi ng isang Ruby bukod sa sustain is yung kanyang defense. But if you have that extra penetration, be good! okay. Wow! Buhay pa rin, buhay pa rin. Buti na lang ay nakabalik siya doon sa payong na nailatag niya doon sa left push. Pero tumama na naman yung isang araw. Eto na, mga micro-microhan na makikita natin. Oo. At gusto kong balikan yung sinasabi ni Wolf kanina, yung magandang emblem choice dito ni Kenra. That Master Assassin will definitely shred Super Marco in a 1v1 setup. Pero kadalasan kapag gold lane kasi maliban ng maiwan ng mag-isa. Although dito sa moment na to, since melee dun sa may top lane, tingin ko unlimited na pasan yun makikita natin sa top lane. Hanggang magduduel sila na 1v1 scenario. So which makes it so na itong Onyx, kailangan nilang isipin na lang talaga is yung kanilang trio mid. Oops! Sino nakuha? Kuha pa rin. Nasa taas. Nasa Onyx yung XP Club. And King Kong still pantay naman ang level ng YSS. And paano mo yun yung win condition? If you're up against a Yi Sun Shin, kailangan lang nasasabayan mo sa XP. Tsaka ang hirap din kasi talaga pag nakauna ng mga kills itong Yi Sun Shin. So yun talaga yung iniiwasan din dito ng Onyx. Ngayon may salubungan. Taunt ay tumama, pati yung Abyssal Arrow. Makakapaglabag ba ng trap? Hindi. Pero nagamit na rin yung Mountain Shocker para makatulong sana sa Vision. At malaya na itong mapukuha ni Kyle TC. Di pa nga niya ginamit ang kanyang retribution. So kung sakaling ma-invade pa siya dito ni Brusco at pati na rin ni Kelra, ay mukhang meron pa siyang safety para makuha ang kanyang purple buff. Pero grabe din ang rotation ng Team Falcons dito. At para sa side ng Onyx, ng Falcons, kung makuha nila yung first turtle, statistically speaking, hindi sila guaranteed na panalo. In fact, kahit makuha nila yung first turtle, below 50% yung win rate nila. Pero, yung Onyx, kapag nakuha nila yung first turtle, 100% of those times nakukuha nila yung panalo. So, it's a first step para sa Falcons na i-secure itong first turtle na to. Maliit man na step ay malaki naman ang impact. Mukhang makakagat dito si Super Prince. Pero ang shield ay nandiyan naman para mag-offer ng proteksyon. Kaso nga lang, sobrang baba na talaga ng kanyang HP. Bawal na makatapak to, pre. Ayun, hindi ka pa katama na Bisala. Pero nandun yung Tsunami Slam. No way. Pupunta na rin si King Kong. Buhay pa rin si Super Prince. Pasok. With Falling Star Moon. Pero nabuhay pa rin si Super Prince. Doon sa lugit ng puna yun. Buti na lang ay dumating si King Kong. Wala pa rin mamamatay sa tagpong ito. Kakaibang combo yung nakita natin doon kay Super Prince. Knowing na kailangan niya tumakas after niya mag-burst. Usually, tas burst yung combo mo, siya baliktad. Burst muna tapos palayo. Then goes for the flicker out para makaligtas doon sa potential jump from Falcons to survive that. However, yung idea pa rin na wala na patay doon yung Hayabusa, yun yung medyo masakit for Onyx. Hindi pa rin maganda ang estado ng laro para sa kanila. And para sa Team Falcons, nasusunod nila yung win condition nila early game. Ang kailangan ipanalo dito ng Team Falcons. Yun naman kasi talaga, if you're playing the YSS, kung hindi ka nakakalamang ng sobrang laki ng early game, okay lang. Basta hindi kayo nalulugi ng sobra-sobra. And baliktad naman para dito sa kay King Kong, playing this Hayabusa. Buti nabanggit mo, Wolf. Dahil parang pag nagpipick ka ng Hayabusa, laging may timer. Parang within the first 5 minutes, dapat minimum. Mayroon kang 1-0 na, no? At least kahit pa paano. And yun yung medyo na naggagawa ng solusyon dito ng Team Falcons. Sabi mo nga, may first step na sila. Baka ito yung second step na ginagawa nila. Ngayon, ikalawang pagong ay pupwesto na rin ng Team Falcons habang si Brusco lamang nagpapakita. Pero kompleto na dito ang Falcons, ha?
Naghahanap pa nga ng angulo dito si Few. At mukhang ipupul na dito ng Team Falcons ang turtle nito. Sinasayaw lamang ng bagya. That's King Kong securing his orange buff. And here comes the Mountain Shocker. Makakakontest pa nga ba? Ayan na, ibabalibag si Kyle TC, papasok din. At sakto yung timing ni Kiko para kunin yung bagong. Ngayon na maalam din, ito si Bruce same with Kyle. Ngayon na dito na si Kel, ang free hit lamang. Nagamit na rin yung Vengeance, tumama yung Bisilaro. Hindi tinamaan, pero double kill na para dito kay Kirk. Habang yung Falling Stormer, sasagot dito yung Ferg. Shadow kill, nagamit din. Mapapakalam na grabe si Ferg. mag-iinig sa target. Kelray na maalam din. First with a double kill, lumatras si Kirk. Pero hindi siya tatantanan dito ni Ferg. Super makmak as well ay buhay pa rin. Pwede pa siyang umugot dito, pero hindi na nila gagawin. At napakahaba na naging team fight. Double fighter men yung sustain na nagpakitang gilas talaga. But that will definitely favor etong Onyx dahil nakakuha sila ng nao ng turtle. At dyan na naman si King Kong. Tapos nakauna na siya when it comes to the gold over the season chin. Napatay pa nila yung season chin afterwards. Alam natin ay kailangan mag-snowball. We can see through the replay kung paano din ginalawan dito ng Falcons. Kaya din pala kakaiba yun nakikita ko dito mula kay Ogwen kasi naka-vengeance pala siya. Instead, nakumuha ng revitalize. Kaya naman nung ginaw siya ni Kelra, hindi rin natuloy-tuloy yung kill. At medyo tumagal pa kay Laban at doon pa nadali yung Onyx ng additional kill mula doon kay Ferds. Tinamaan yung dalawa. And then eventually takes out the important heroes mula dito sa Onyx. Still, Falcons, they're still in control. Pero yung Onyx Philippines nakakahinga kahit papano. Oo, tsaka yung tinatawag nating deadline ng isang Hayabusa ay medyo late submission. Pero saktong-sakto pa rin. That's at least 2 assists and a kill para dito kay King Kong. So pasok pa rin naman sa timing ng isang Hayabusa. Yeah. And meanwhile, as you said kay Kyle TZ, medyo laking dagok din kasi, no? If you're playing the Yisun Chin, okay lang naman na wala kang kills, wala kang assist masyado na early game. But getting killed once is already already a red flag para dito sa isang Yisun Chin. At especially naka-Ruby Gold kasi sila. So, hindi nila afford ng hype ng super duper late game. At ang Onyx Philippines na laro na yan, klase ng game before. No, sumama yung Abyssal Arrow and this time ay naibulibag papunta dun sa Torre. Pero mabubuhay pa rin itong si Ogen. Papasok si Super Prince. Pwede niyang gamitin yung kanyang overturn pero hindi na muna pupunta kasi dadalhin muna dun si Kiko at hindi nakagalaw. Oh my goodness. Naabutan ng Don't Run Wolf King. Yun nga yung tinatawag ng mga bata ngayon na Jimated. Nakuha na nga rin ng Team Falcons ang last turtle of this game, which means na 2 pagong ang kanilang masesecure as we head on towards the mid-game. Nakakalamang na ngayon ng Team Falcons. Mas nakakahinga sila. 1,000 na ang kanilang kalamangan. Napakagandang takedown doon kay King Kong. Like you said, yung bait. Especially kasi tinamount siya nung bangka dito ni Caltizi. Tapos nakapag-push pa yung Falcons sa may top lane. They also got the turtle. So ngayon, nakuha bigla ulit ng Falcons sa momentum on their side. And in this scenario, papunta dun sa ating First Lord na meron silang 1.6k na lamang at maganda rin yung start para dito kay Super Marco. They are set to take the First Lord. And yung First Lord na yun, napakalaking bagay, especially for a double fighter composition. Isa yan sa mga sakit talaga ng double fighter, no? Yung hindi nila matapos yung laro. But if there's one thing na kailangan talaga para tumapos ng laro, that would be the Lord. At yun nga rin ang kalakasan ng double fighter, yung pagti-team fight para sa mga objectives na yun. Oh, grabe rin yung sustain nila dito eh. And hanggang ngayon, wala pa rin namang pang-tunaw na sapat dito ang Onyx Philippines. Even Super Prince, hindi pa rin naman bumabakat yung kanyang mga damage dito. I think kailangan niyang buuin yung kumbaga Holy Trinity nung magical penetration. Pero si Ferg ata magiging target nila, buhay pa rin. At mapipigilan ata ang plano dito ng Onyx sa may bandang itaas. Hindi. Ayun, na-clear din yung catapult na yun. So buhay pa rin ang Torre sa itaas ng Falcons. At ang ganda ng trade ng Team Falcons doon sa baba. Second turret yung nakuha dito ni Caltizi. Na solo pa niya yun. So napakadaming gold na napunta para sa kanya. Now at 5.6k. And alam mo din na magandang start para sa Yusichin kapag yung second item niya ay Endless Battle. Kung hindi niya kailangan magmadali sa isang BOD. At yung pagkakaroon ng Endless Battle with the Hunter Strike in the first Lord ng ating laban, it means kaya mo tumagal at kaya mo mag-Lord Dance. Napapabor sa'yo ang taas ng life back mo with an Endless Battle. Kaya-kaya magduelo. Gonna be a very exciting First Lord for Falcons. At ito na nga yung nagsisimula na Andy Arrow mula dito kay Few. Na-secure na rin ang kanyang libro na siyang nagbibigay ng napakataas na cooldown reduction na kailangan naman talaga ng mga silina kapag nagpapaulang ka na ng araw. Hindi lang yun eh. Pati yung mga traps no, na makapaglagay ka ng naaayon doon sa timings nyo. Pero ito na ata yung timing. Tama yung Bisilaro. Pero nandun, yung Chinami Slam habang sa Yogi sa may badalikon. Kaya mamamaalam ito si
si Super Marco Widows Burst. Wala kay Super Prince. Sabat sa Guardian. Walang Kiko. tinamaan pero buhay pa rin. Ito si Ayun na. Ogre. Naman si Pew. Nasalo niya yung Shadow Kill mag-isa. Dalawa kagad ang tumumpa dito para sa Team Falcons. Kaya lang hindi pa tapos ang pananalasa ng pamilya Onyx Philippines. Dediretso na sila dito sa Lord. At bukas si Ferds na Brusco. susunod na target. Papasok na naman si Brusco. Napakagandang pang-Brusco dito kay Kyle Buhay pa. TZ. Pero nandun pa rin yung Lord. Nandun pa rin si King Kong. Buhay pa rin si Kyle TZ. Si Ferds ay susubok pumasok. Kirk naman ang magzone out. At tira nga na secure na ang Lord para dito sa Onyx Philippines. At hindi matutuloy yung team fight na yun. Oh man. Unfortunately para sa Falcons, maling target na gamitin ng Don't Run Wolf King. Si Brusco ang inuna dito ng Team Falcons and you will understand bakit ginawa ni Super Marco. Gusto nilang mag-pre-lord. Gusto nilang mag-lord dance din afterwards. At pag tinanggal nila yung threat nitong Kalea, maganda na yun simula para sa kanila. Kaso nga lang, hindi mo maalala na merong immunity kasi habang Tsunami Slam. So after niyang gamitin yung kanyang ultimate, lalo pang na-expose dito si Super Marco because of that counterplay mula kay Brusco. Sobrang sakto din talaga tayo. Pero Shadow Kill na naman. Pinagsaluan ng apat na miyembro mula dito sa Team Falcons. Mamamaalam ito si Kirk. Same with View. 1-for-1 na magiging balitan. Pero may Lord pa. Nakasama dito ang Onyx Philippines sa itaas. Sasamahan ni Brusco. Andun din si Kera para umantabay. Pero hindi na ata nila itutuloy yung pagsama dahil kumpleto din yung mga natitirang miyembro ng Falcons. Medyo masakit yun na yung wave turbine na wala sa Falcons. Exactly. Unfortunately, meron silang Esmeralda dito and of course si Kaltizi. Solido yung position na pinili. Doon muna siya sa mid tapos doon sa may top lane. So despite having the first Lord yung Onyx, hindi masyado nila makakapitalize dito. Kaya nga lang, hindi yan pasok sa win condition ng Team Falcons. Sobrang kinailangan nila yung Lord na yun. And ngayon na hindi nila nakuha, mukhang may play na naman na gagawin dito at makukuha ata nila si Pew. Tatakas na sa may batang likod pero bakit nababagsak yung Selena? Pero kapalit nito ay si Brusco. Okay, na dito si Guardian. Walang tinamaan pero buhay pa rin ito si Kirk. With that ultimate. Ay, naku, tinamaan ng Landshaker pero kumabit ata yung Shadow. Hindi. Nakatakas si Kyle TZ. And nandun din si Kelna para umantabay. Grabe yung naging palitan dito. And again, patay na naman si Kapitan Pew. And that was Brusco starting the play. Yung Onyx, hindi nila kasama si Kirk noong moment na yun, pero ang ganda nung counterplay ni Kirk with the flicker play. Kaso nga lang, si Kyle TZ, what a godly traceless bear para hindi siya matalunan ni King Kong. Ginamit din yung wall na yun dun sa may right side ng mid-turret para gawing shield kontra dito kay King Kong. So, technically speaking, yung Onyx hindi masaya dun sa nangyari na yun. Especially kasi wala silang na-push. At crucial item power spike as well para dito sa Yi Sun Shin sa pagsilip natin sa ating Infinix in-game equipment. Blade of Despair secured para dito sa Yi Sun Shin. Pupunta na ata tayo sa teritoryo na kaya ng buhatin ni Kyle TZ ang larong ito. Yeah. Speaking of buhat, ang ganda ng first item ni Brusco dito na Oracle muna. Hindi siya, again, hindi nagpadali ng fleeting time. Ngayon na available na yung fleeting time, pwede na lang ulit i-spam gamit itong kanyang Kalea. And having that Oracle means na hindi siya basta-basta mauunahan dito ni Ferds. No, napakadaya pa naman ng Surge of Life and then to amplify yung gamit yung Oracle. Pero Falling Star mo mula dito kay First. Iniwasan Kelra. lang after the Guardian. Si Kelra magiging target, tumama yung Tonta. Andun na rin Tsunami Slam pero para iprotektahan lamang ang mga miyembro din ng Onyx. Grabe si Mamaalam si Brusco habang sa may bandang likuran. Shadow Kill na salo dito ni First. Pero buhay pa rin siya kaya nandun si Kelra para kitilin ang kanyang buhay. And then this time, sabi ng Falcons, sige, turn tayo dito kay Kirk. Buhay pa rin pero not for long. 2-for-1 ang magiging palitan. Pero teka Pero lang. buhay pa rin si King Kong, nagamit yung Vengeance. Ang dami mga na-expend na ultimates and yung spells doon. Pero kulang ng dalawa dito ang Onyx. Nakalamang pa nga ang Team Falcons doon. Habang papasok na tayo sa ating mid to late game, ay bumabalik na tayo sa punto na even ball game Yeah. naman ang ating natutungayan. Kailangan i-burst ng Falcons. May spells ang Onyx. Okay, kailangan nila i-burst ng mabilisan. Si Kira ay nakaantabay. Si King Kong, kailangan niya ng Yan na. vision. Papasok na siya dito. Pero si Kyle na magtatagumpay. At doon yung Donald Wolf King. And this time, ay mamamatay ba si Super Makmak? Hindi, hahabuli pa ata. Nandun yung payong inabutang power niya, Flicker. Mula kay Teka. Super Makmak. Mapapatay din si Kyle. Nakadalawa kagad dito si Super Prince. At babawi pa ata sila ng isa. Dito mamaya Bissell Arrow, ladies and gentlemen. Grabe yung palitan. And that would have favored Falcons. Ay natuto, pero teka lang. Back to the ball game. Narito na nga tayo, 14 minutes in, kung saan nakakalamang sa Lord push ang side ng Team Falcons matapos ang magandang team fight na pinakita nila.
Ang maganda dito para sa Falcons, mabilis sila magre-respond kasi 14 minutes pa lang. So siguro pwede pa nilang i-take advantage yung Lord na to. Kahit konti lang, kahit konting damage dun sa bottom lane. Pero mukhang hindi na sila interested dun. Oo, hindi na muna kasi si King Kong ay papunta ata dun sa purple. Pero hindi niya kasi alam kung nasa ng mga miyembro din ng Team Falcons. Yun, napailawan na rin at kita si Fertz. Magkakasama ang tatlong miyembro mula din sa Team Falcons. Sasalubungin na nila yung Lord. At ngayon, Tsunamis na may gagamitin po. Si Hogan hindi. Kasi mapapatay pa rin siya ni Super Prince. Habang si Kirk sa may madalikuran si Fertz sa magiging target. Nandun, yung Bravest Fighter na iwasan. At naiwasan din yung Landshaker. Ang Vision Arrow. Pero kung sila nagamit ang Super Prince, kumahabol na si Hayabusa. Kumahabol din dito. Papasok si King Kong. Apat na miyembro ang nag-aabang kay King Kong kung kailan siya tatapak doon. At nakaiwas na rin ang Team Falcons sa panibagong casualty. At medyo nakakatakot yung quad shadow na yun. Aura farming, pang-aura farming yung quad shadow na yun. Ina mo talagang naramdaman ng Team Falcons, nandun sila sa gilid na gilid ng mapa. Alam nila, at any point in time, pwedeng tumalo doon si King Kong. Ito na pa as invades na para sa Onyx. So, hindi ganun kalaking change when it comes to the economy. Pero lumamang pa rin yung Onyx Philippines at kahit kaunti. Yung 1K lead nila naging 2K. Grabe yung lakad nila doon. Kinikis-kis nga nila yung mga sarili nila doon sa pader sa gilid para lang hindi matamaan at maabutan ng quad shadow. And ganun kabasa ng Team Falcons na mayroong counter-engage na gagawin ng Onyx. At ang maganda dito, no, the moment na lumabas naman ang susunod nating Lord, which is not yet an evolved Lord, ay kumpleto ang battle spell ng parehas na kupunan. No? Especially yung Vengeance na hawak dito ni Ogwin. Dahil kung tutuusin, yes, may pagkakunat yung tatlong Brusco Boys na meron dito ang Team Falcons. They are running a double fighter lineup. Pero iba pa rin kasi yung meron kang threat of vengeance against a late game carry. Yan yung literal na bawal panatan. Kung sila gagamitin, nagamit din yung Mountain Shocker. So, dalawang ornaments ang nabitawan niya dito actually. Even yung Folic Stormer para dito kay Fertz. Pero mababa rin lang naman yung cooldown ng mga yan. And for sure, aabot yan sa pagbuhay ng Lord. Yeah. Ang kagandahan dito para sa Falcons is ginawa nila yon 28 or 30 seconds bago mag-start yung third Lord natin. At ang epekto kasi nun ay magko-cooldown nga yung kanilang mga skills afterwards. Now for Onyx, nag-lock item na dito si King Kong. Even si Kelra meron na rin Wind of Nature. So pwede na makipagsabayan kay Super Marco if ever. Kailangan lang nila talagang problemahin sa ngayon ni si Fertz. The highest damage dealt sa game na to. Yun, no? Winter Cloud picked up para hindi rin makombo doon ni Kelra na malupit at hindi rin set for the buhat. And si Kirk going in for the Twilight Armor. Wow, and itong Twilight Arbor, pakiramdam ko, pang ano na lang niya sa Selena by this point. Half HP on this Lord. Maganda ang vision ng Team Falcons dito. Mountain Shocker nagamit na rin. Walang conceal play pa na naibabato pero si Fertz ay hindi alam kung nasaan for Onyx Philippines. And here comes the team fight. Ayan ang tsunami. Slam na kung tunaw kagad si Super Makbang. Pasok din si Kiko. Nagamit Shadow Kill po ay si Pew with a sliver of HP. Pero nagamit din yung Winter Crown. Ngayon natrasan muna sila. And Super Ogwen ay makaka-atras din. Pero mamamaalam si Fertz. May mga recalls. Papasok na naman si Brusco. Nakuha din si Pew mga kaibigan. Dalawa na lang ang natitira para sa Team Falcons. At ang Onyx ay dediretso na ata sa gitna. At mukhang endable na ang call para sa Onyx Philippines by Lord pa na nakuha si King Kong. Akaraw makiklear yung mga minion wave. Paano dedepensa ang Falcons dito? Magsasama-sama na ang Onyx Philippines. Nagahawak-hawak na ang kamay. Ang pamilya, papasok na rin si King Kong. At mapapatay na si Ogen. Natitira na lang si Kyle DC pero nagamit yung kanyang Winter Crown. Pero hindi nila mapipigil ang pagsugod ng pamilya. Clean sweep para sa Super